Magandang araw mga kababayan, AJ Commentaries po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo, comment at like. Pag-usapan po natin yung nabalitaan natin, iba na talaga ang panahon. Yung mga barilan sa mga eskwelahan, mga bata, yung mga baril na naipapasok at hindi lamang 'yon, yung idea mismo, the thought, yung idea mismo ng bata na gagawin niya 'yon. Alam niyo po, siguro tayo dumaan naman sa pagkabata, kabataan, nung high school kami, hindi namin napag-uusapan yung mga bagay na yon. Alam niyo po dito sa kinaroroonan ko, dito sa ah, parte ng Amerika, marami talagang nangyayaring mass shooting, sa mga eskwelahan. Nakakakaba rin. Pero ibang proseso dito mga kababayan, yung investigasyon at yung bilis ng mga responde, pero hindi dapat yun nangyayari sa mga ganyang lugar, lalo na eskwelahan. Ang nakakatakot diyan mga kababayan, naiimpluwensyahan ang mga kabataan natin sa dami ng napapanood sa social media. Yun ang tingin ko, isang punto. Pangalawang punto, yung mga yung mga dapat hindi nila ginagawa at nakikita, ginagagawa nila at nakikita nila. Ultimo nga yung baril mga kababayan, isinasama sa mga firing range yung bata. Ay di natural, nagkakaroon ng idea yung bata, na-exploit yung utak niya at yung mga imagination niya, akala niya basta-basta lang na life-changing, nakakapanlumo para sa mga magiging biktima. Talagang excuse me, hindi katanggap-tanggap, eh. So, dahil diyan sa mga pangyayaring 'yan, naiisip din natin, may epekto 'yan. Ang epekto niyan ay nagmumula doon sa nakikita, sa napapanood, sa naririnig, sa namumuno. Kung ang namumuno ay nino-normalize ang pagiging marahas, ang violence, kung nino-normalize ang mga pananalitang hindi tama, anong inaasahan natin sa mga kabataan natin na yun ang nakikita at napapanood? Sabi nga nila, natatandaan ko nung bata ako, may patalastas, Bantay Bata 163. Ang mali sa mata ng bata ay tama, 'di ba? 'Pag nakita yung ginawa mo, bagamat mali yung ginawa mo, sa paningin ng bata tama yun, yung, patalastas na na sumingit yung babae sa pila ng taxi. Natatandaan ko yun, bata ako nun, eh. Parang, grade 1 grade 2 ata ako nun. So, mga kababayan, yun yung mga ibang mga, aspeto na tingin ko kaya nagkakaroon ng ganyang ideya yung mga bata. Yung nagmumula sa namumuno, tapos yung social media nakakadagdag kung ano-anong nakikita nila, kung ano-anong nababasa nila. Wala pa tayong mahigpit na batas para bantayan 'yan, kaya dapat ang mga magulang todo todo sana ang pagbabantay, kasi mismo ang magulang o kamag-anak isinasama pa mismo yung mga kabataan diyan sa firing range. Tinuturuan pang humawak ng baril imbes na, hindi nila naiintindihan dapat yung mga gano'ng bagay pa, kasi mahirap talagang intindihin 'yun. At ngayon nga, binutak din nila si Yusek Claire Castro dahil sa nabanggit niya na hindi naman niya sinisisi yung mga teacher, pero minasama ng iba yung kanyang mensahe. At ngayon may isang teacher, paano ngayon ipapaliwanag ng teacher na nanghihingi kay Yusek Castro ng, mag-sorry daw siya. Eto, may teacher kayo, may kabaro kayo, ah, ginamit na nga yung sa kanyang AI, ginamit na nga yung uniforme ng pulis na bawal at, talagang disrespectful sa kapulisan. Pangalawa, nagbanta na babarilin sa bibig itong na puwedeng barilin sa bibig itong si Auntie Claire Castro kung tawagin sa social media, mga kababayan. Ganyan ba ang teacher na inaasahan natin? Ano ituturo niyan sa mga kabataan? Nababasa ng mga kabataan yung mga pino-post niyan, teacher yan, eh. May estudyante yang nakakabasa. Ang worst part mga kababayan, alam daw di umano, alam daw, eh. Nalaman na daw ng eskwelahan pero walang ginawa, eh. So, yan bang threat na yan, maaaksiyunan ba ng gobyerno yan? Yung bang threat na yan at yung threat ni VP Sara Duterte kay BBM,
Magkaiba ba? Kapag ba threat ni VP Sara puwedeng absuelto pero 'tong threat ng teacher na 'to dapat pag-usapan, kailangan panagutin? Tulad ng isang nangyari kay, Presidente Digong Duterte noon na may nagbanta pero pinaluhod nila, hinuli nila, ha? Wala pang ano yun, wala pang hearing yun, wala pang due process yun. So, anong kapalaran nito ngayon? Although naglabas daw ng video, humihingi ng tawad. So, ganun ba yun? Walang walang kastigong mangyayari. Kasi yung eskwelahan ata, hindi man lang kinastigo ito eh. Di ba parang hindi ata tama, mga kababayan, na ang mga nakikita at namumulatan ng mga kabataan ngayon, bukod sa mga may ilang leader na buong bibig ay karahasan, violence, may mga eskwelahang okay lang sa kanila, ang teacher nila gano'n nagsasalita, kung totoo man 'yun, at may mga gurong gano'n talaga, mag-isip at magsalita. Anong ituturo nila sa mga kabataan natin? Tapos ang mga magulang, ang mga kamag-anak na may mga baril, imbis na ingatang maigi yung paghawak ng baril, itinuturo pa ng iba sa kabataan paano gamitin yun. Self-defense, ganong edad, hindi ko po tinutukoy ito yung yung nangyari diyan sa Zamboanga, Ateneo. Ang alam ko po yung detalye niyan, yung sa Tacloban, na sinasama daw sa firing range yung bata kasi yung may-ari ng baril na tiyahin ata ay pulis o kung ano mang opisyal ng kung ano man. Pero hindi pa lubusan nakakaunawa yung bata eh. Alam niyo po nung teenager ako, hindi naman baril ang pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan nun, eskwela eh. O kaya mga crush mo. 'Di ba gano'n lang kababaw, eh. Pero ngayon ang pinag-uusapan na ang imagination ng mga bata ngayon na nalalaro nila sa video games at mga nakikita nila sa social media. Kaya dapat lang talaga magkaroon ng batas ng paghihigpit sa mga puwedeng makita at mapanood at marinig ng mga bata. At tayo namang mga magulang dapat maging mas matalas at mas maging mahigpit at mas maging, reasonable sa mga patakaran na gusto nating ibigay sa mga bata para sila matuto, mag-guide sila, mga kababayan. Nakakatakot na dati ilalagay mo sa school ang bata para matuto, ngayon papapasukin mo kakabahan ka. Kahit saan 'yan, lalo na dito sa Amerika. Kaya nga mga kababayan dapat siguro hindi masyadong binibigyan ng oras sa social media ang mga bata. Hindi ko sinasabing mga bata lang gumagawa ng krimen, pero nakakatakot na yung nangyayari pabata ng pabata at karumal-dumal ang mga ginagawa. So, kung ano man magiging kapalaran ng teacher na nagbanta kay Claire Castro, I think magkakaroon niya ng hindi lang siguro administrative case yan na matatanggal sa kanyang pagiging teacher o sa eskwelahan nila. Pero siguro dapat may kaharapin niyang criminal case. Dapat yan naintindihan ng taong bayan na hindi tama ang magbabanta. Hindi tama yung ginagawa ni VP Sara Duterte na magbabanta sa presidente tapos aabsuelto lang. Papamarisan siya. Yan ang nangyayari. Hanggang dito po muna mga kababayan. Sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo, comment at like. Maraming po salamat mga kababayan.